At so yun, hello, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli, July Ems. At para sa episode naman natin for today, ay gagawa naman tayo, mag-share tayo ng ating mga diskarte at idea about naman sa ceiling installation. So bali sa video na to, sasabihin ko lahat ng mga gagamitin natin, yung mga materyales, mga tools, and then syempre kung paano yung proper installation, yung proper methodology ng ating ceiling installation gamit yung ating metal paring at yung ating Bison board. So, syempre, bago tayo mag-start ng ating installation, alamin muna natin yung mga gagamitin natin. Unang-una, sa ating framing. Hindi ko muna isasama dito yung ating gagamitin na board, pero which is Bison board yung gagamitin natin. Hardiplex, pero wala dito, nandun sa kabilang nasa kabilang part ng bahay, kaya hindi ko na nabidyohan. Unahin natin itong ating mga framing. Bali, sa framing natin, meron tayong 4 kinds of materials na gagamitin. Duwag, wall angle, metal faring, carrying channel, at W-clip. At pagdating naman doon sa ating mga tools, ito naman yung mga kailanganin natin para sa ating installation. Unang-una, meron tayo ditong gagamitin na laser level para sa ating pagle-level. So kung wala kayong laser level hose, okay na yon. And then syempre, kinakailangan natin ng barena. So para pag install natin ng ating mga metal paring para magdikit-dikit yan mamaya, gagamitan natin ng barena at blind rivet. Yung blind rivet na gagamitin natin, ang size nito ay 1/8 by 1/2 para sa ating framing. And then syempre, kinakailangan natin ng riveter. Kung meron tayong blind rivet, syempre meron tayong riveter. At hindi rin mawawala yung ating snip aviation or yung ating mga gunting. Syempre, ito yung gagamitin natin pangtabas, pamputol ng ating mga framing. At syempre, kailangan din natin ng nail shooter. Nail shooter or nail gun. So, bali itong nail gun na to, gagamitin naman natin to sa pagkakabit ng mga wall angle natin sa ating mga wall. So, ngayon, kung wala kayong nail gun, nail shooter, pwede kayong gumamit ng barena at blind rivet. Mason rivet, tapos gamit kayo ng blind rivet na mahaba. Pero kung wala pa rin kayong barena, pwede kayong gumamit ng concrete nail, which is yung traditional na ginagamit natin sa pagkakabit ng mga wall angle, concrete nail na number 1 ang size, okay? 1 inch. Siyempre, kailangan din natin ng metro para masukat natin ng tama yung ating mga bawat puputulin na ating mga framing. At siyempre, kailangan din natin ng martilyo. In case of emergency, minsan kailangan natin magpitpit ng ating framing. And then, siyempre, kailangan din natin ng long nose or pliers. Okay? And then, siyempre, kung meron tayong nail shooter, hindi mawawala yung ating mga pako. Ito yung mga bala ng ating mga nail shooter. So, sa pag-install kasi namin ng wall angle, dati ginagamit namin mano-mano. Ngayon, ayan na, nail shooter na. So tara, umpisahan na natin mag-install itong ating mga framing. So unang gagawin natin, ikakasa ko lang muna itong ating laser level. So bali, itong laser level na to, ilalagay ko somewhere there, somewhere here, English na yan mga boss. Ilalagay ko sa saan mang parte dito, kung saan ko gustong ikabit, para magkaroon ng level, yung paikot ng ating bahay. So para magkaroon tayo ng guide, pagkakabit natin ng wall angle. So yan, pag nakaset up na yung laser level natin, so makikita na natin yung level ng ating mga wall angle. So yan, kita nyo. So ang gagawin lang natin is, yan na yung susundin nating guide. At syempre mga bossing, huwag nyo rin kakalimutan na gumamit ng mga gloves sa ating mga kamay. At syempre safety goggles sa ating mga mata. Hindi tayo mapuwing. At syempre sa kamay natin gloves para hindi tayo mahiwa. Pero
hindi na ako gagamit ng gloves mga bossing. At syempre, gamay ko na. So yung mga boss, kita nyo ang bilis ng pagkakabit ng wool angle natin gamit itong ating nail shooter. So kinakita nyo, hindi natin kailangan magpagod, magpakahirap dahil sa ating nail shooter. Maraming na ngayon nabibili nito sa Lazada, mga boss, Shopee. Ito nga lang mga boss, yung nabili ko to, unang labas ng nail shooter. Ito makita, medyo may kamahalan. So ngayon, mura na lang. Pero hanap kayo ng magandang brand. Yung pinili ko kasi Makita para original. Yun nga lang, medyo pricey pero matibay. Matagal na namin ginagamit yan, hindi pa siya nasisira. So yun mga boss, natapos na natin yung wall angle natin, paikot. Ayan, so medyo pinagpawisan tayo ng konti dyan, no? Pero sarap sa pakiramdam. So bali next na gagawin natin, so pag natapos na natin yung mga wall angle nating ikabit, next step naman, mag-i-install na tayo ng ating metal faring. So bali papakita ko rin sa inyo yung installation yan at then yung mga sukat na gagawin natin. So para magkaroon kayo ng idea ulit. At so yun, after nating matapos itong ating framing mga bossing, kita nyo okay na siya. Gagawin natin, maglalagay na tayo ng carrying channel para sa support natin sa pagbuhat ng ating mga ceiling at may tama rin natin yan sa level mamaya. Pero ngayon, discuss muna natin itong ating layout. So bali ang layout ng framing natin, ang distance niya from wall to paring, sentro ng paring, 16 inches. Ngayon, kung medyo na gusto nyo hindi kayo nagtitipid, galante kayo sa materials, gusto nyo mas matibay na kisame, pwede tayo mag-layout up to 1 foot or 12 inches every paring. So yung ginawa naman natin is standard lang. Nandito tayo sa 16 inches at mapapansin niyo mga bossing, hindi na tayo gumawa ng framing na may cross or yung mga kwadrado. Dahil itong ginawa natin is one line lang. Ang purpose kasi na metal paring mga bossing, kaya ganyan yung ginagawa nating layout, ay para mas mapabilis yung gawa natin. Hindi na tayo nag-iiskwala. Napansin nyo, hindi ako nag-iiskwala mga boss, di ba? At hindi rin ako nagturo ng pag-iiskwala. Dahil ang layout ng ating paring, kukuha lang kayo ng 4 feet from wall papunta sa unang 4 feet. And then itatama nyo lamang yung kabilang side sa 4 feet din. Nakasentro dapat yung paring natin dun sa ating board or yung board natin ay kinakailangan kalahati lang ang nakasakay dito sa ating paring. So isesentro lang natin siya. Dahil ang ating siruho mga bossing ay one-sided lang. Or dito lang natin sa isang side, sa isang part ng wall, no kabahayan, dinala yung siruho natin. Hindi na tayo nagsentro, hindi na tayo nag-iskwala. So para mas maging mas mabilis yung trabaho natin dahil mamasilyahan naman yung ceiling niyan. Yung mga joint niyan is hindi masyadong makikita or mapapansin. So kaya okay lang na one-sided lang. So para bawas trabaho tayo at the same time na ma-maximize natin yung mga materyales. At gaya na sabi ko, mabilis yung trabaho. So kasi minsan yung iba ginagawa, nagko-cross, nagkakwadrado-kwadrado, hindi naman natin sasabihin na yun ay mali, but the same time, hindi naman yun mabilis na gawa. So, ang problema dyan, pag tumalon sa eskwela, yung cross-cross, malaking problema, no? So, malaking baklasin. Hindi katulad nito. Ito, mga bossing, for example, naglatag tayo ng hardiplex dito, sa part na to. Tapos, ang gagawin lang natin, pag hindi tumama sa sentro, hindi natin masyadong naitama sa sentro, itong first, kauna-unahang 4 feet natin, pwede nating i-adjust yan. Madaling mag-adjust kasi wala tayong pa-cross. Pero naglalagay pa rin tayo ng bridging. Yung tinatawag na bridging, naglalagay pa rin tayo ng framing pagdating sa dugsungan. Every 8 feet naman yun, mga bossing. So hindi na tayo naglalagay sa gitna. Okay? Doon lamang sa pinaka-joint. Okay? Yun talaga ang purpose nitong metal paring yan ay ginawa para mas mapabilis ang trabaho at mas maging matipid tayo sa materyales. Okay? So pero yung gumagawa ng mga pa-cross,
Siyempre, respeto pa rin sa inyo. Bahala kayo, diskarte nyo yan. So, eto, sineshare ko lang sa inyo yung madaling paraan ng pagkikisame. So, kita nyo, di ba, kahit mag-isa lang ako, nagagawa nating maglatag ng framing. Okay? So, minsan, nagpapalalay lang tayo pag hindi natin talaga kaya. Pulo. So, okay na yan. Kapag natapos nyo na yan, ready na tayo for carrying channel. Ang carrying channel natin, mga bossing, minimum na distance ng ating hanger or yung pabitin is 60 cm. Okay? Ang maximum naman natin is 120 cm. Maximum yun. Hindi na tayo pwedeng lumampas doon sa 120 cm dahil magiging mahina or malambot na yung ating kisame. Mayugyug na. So hanggang 120 cm lang tayo. Maximum, ang minimum natin 60 cm. So yun mga boss, nakikita nyo, nalagyan ko na to ng carrying channel. So every 60 yung pagitan ng carrying channel natin dyan. Okay, so itong isang part na to, mapapansin niyo malapad. Hindi ko nilagyan ng 60. Bakit? Kasi meron ditong wall partition sa part na to na magsisilbing salo nung kisame natin. So kaya magiging matibay siya. So mindset mga bossing para makatipid tayo kahit papano ng isang hanger. Okay? So may sasalo dyang wall partition. So kaya nilagyan natin ng medyo malapad yung pagitan. Pero yan dito, 60-60 na yan. At hanggang doon sa mga wall partition, 60-60. Okay? And then ngayon, ipapakita ko sa baba kung paano ikinakabit yung ating carrying channel. Bibigyan ko ng sample yung ating mga beginners. So, para meron kayong idea. Okay? So, ngayon, para may connect natin itong ating carrying channel sa ating metal paring, gumagamit tayo ng W-clip. Ito. So, bali yung W-clip natin, isasabit natin yan dito sa mga nakabend na groove. Yan. So, itong nakahook na yan sa magkabilang gilid, nitong ating, ayan, nung W-clip, may hook yan. Sasabit natin yan doon. Okay? So, pag nakasabit na yan, kita nyo, nabubuhat na niya yung metal paring. And then naman, so para maging matibay sila, pag lagay natin dyan, itong nakikita nyo parang daliri na 4 na piraso, ibineben dyan, tinutupi. Iniayapos natin yan dito sa carrying channel. Nakaganyan lang yan. So, pagkasabit nyo, automatic na yan. Tutupiin nyo yan ganon. At, ayun na. Nakasabit na siya. Ayan mga bossing. So, kita nyo. So, ito yung proseso at combination ng ating W-clip, carrying channel, at metal paring. Okay. So, yung iba, ang ginagawa nila, nagtitipid sila sa W-clip at carrying channel. So which is, akala nila nakatipid sila, gumagawa na lang sila ng improvise na metal paring, hindi nila naiintindihan na yung labor cost ng paggagawa ng improvise para alternative sa ating W-clip is nagkukonsumo ng labor cost yun. Okay? At isa pa, may materialis kang gagamitin. Pagkatapos, yung trabaho niya, matrabaho. Siyempre, i-ribbit pa, gagastos ka pa rin ng blind ribbit. And then, kailangan pa magbarena, maraming trabaho. Hindi katulad nito, bili ka ng W-clip, 5 piso lang naman yan mga bossing. Yung ba namang 5 piso ay titipidin mo pa? Siyempre, hindi na. So, mas mabilis ang trabaho at the same time, matibay din yan. Okay? So, bali ang pagkakabit natin ng ating mga W-clip dito sa ating ibabaw. Ayan, nakikita nyo is alternate. So, parang nakikita nyo ganito. Dito nakaharap, na sa kabila. And then, ang option nating isa, para kung gusto nyo mas matibay, pwede nyong i-ribbit itong ating W-clip na to, pwede nyong i-ribbit dito sa ating carrying channel nang sa ganun magkaroon siya ng extra tibay. Tapos pwede nyo siyang doblehin kung gusto nyo. Nasa sa inyo na mga boss yan, di ba? Pero kapag makapal naman yung gamit nyo, mga 0.5, single W-clip lang ay enough na. So kayang-kaya niya ng buhatin yan. Matibay ang W-clip na makakapal. Pero pag maninipis, makaka-encounter kayo ng manipis, pwede kayo magdoble tapos i-ribbit nyo. And then after nating makumpleto yung ating mga carrying channel, next step na gagawin natin for final, itatama na natin sa level itong ating kisame. Importante, kinakailangan levelado ang every part ng ating ceiling para sa mas magandang look at syempre quality works. Sa pagtatama naman ng level ng ating kisame, marami tayong paraan na pwedeng gamitin. Isa na dito, itong nakikita nyo, yung laser level, mas madali kasi kapag mayroong laser, mas madaling magtama ng level. So napakadali lang yan mga bossing. Kukuha lang kayo ng sukat galing sa ilaw ng level papunta sa mga wall angle kasi itong wall angle, levelado yan, nakapaikot.
Okay, so ngayon, pagdating dyan, pag sinukat nyo, yan, for example, ito ay 4.9 cm. So kinakailangan, every part, kung saan tayo maglalagay ng hanger natin, kung saan natin gustong itapat, for example, dito sa part na to, gusto kong i-hanger to. So kinakailangan, pag sukat natin sa metro, katulad niyan, makikita ninyo, ito ay wala pang 3 cm, 2.8 cm lang. So kinakailangan, kung ang sukat doon sa gilid na pinagkuhanan natin ng reference ay 4.9 cm, kinakailangan maging 4.9 cm din yung kalalabasan ng sukat nito galing doon sa part ng ihahanger natin para may tama natin sa level. Ngayon, kung wala kayong laser, pwede kayong gumamit ng tanse. For example, lagay kayo ng blind rivet sa gilid, tapos sa kabilang dulo din, lagay kayo, tansyahan nyo yung part na gusto nyong ihanger. Pagkatapos, paparehasin nyo lang ng sukat. Lalagyan nyo ng tansya, yung blind rivet. Kumbaga, yun yung magsisilbing pako nyo dito sa ating kisame. Lagyan nyo ng tansya, magkaparehas ng sukat. Pagkatapos, for example, yung tansing nilagay ninyo is 2 cm. So, kinakailangan magiging 2 cm lahat ng framing nyo galing doon sa tanse. Okay? Tayo naman, palibasa, syempre, meron tayong laser level. Ang gagawin natin, susukat lang tayo kung saan natin gustong parte. For example, ito, gusto kong itaas. Ayan. Ang gagawin niyan ay itatama ko lang yan sa 4.9 para makuha ko yung level ng kisame natin. Okay, ganun lang yung gagawin natin mga boss. So, napaka-basic lang. At so yun na mga bossing, natapos na nga nating lagyan ng mga hanger itong ating carrying channel. So pag sinilip natin sila, umakyat tayo dito sa ibabaw, makikita ninyo na talagang pantay na pantayan mga boss. O di ba? So napakagandang tingnan ng kisame natin kapag leveladong levelado. So hindi man perfect, at least maayos. So ngayon, yung paglalagay ng hanger na to, itong mga hanger na to, ang ginagamit namin is carrying channel din. Hindi kami gumagamit ng faring sa paghahanger. Dahil malambot ang paring kaysa carrying channel. Ang carrying channel talaga, pang-hanger talaga yan. Yan yung ginagamit, pang-bit-bit, pang-hanger sa ating kisame. Pag mga bubong na ganyan, may ano tayo, may mga rafter, trusses, framing. Pero kapag dating sa slab, so kung mas maganda, full threaded yung gagamitin nating hanger. Merong set din na ginagamit pang hanger. Talagang nakalaan siya para sa carrying channel. Meron siyang mga U-clip, may mga J-clip yan, J-clip, U-clip, tapos full threaded. Yun yung ginagawang pang hanger, naka-expansion bolt sa slab. So yun, pero pag ganito, yan nakita nyo, carrying channel. So yan mga bossing, and then yung paglalagay ng hanger niyan, depende na kung saan. Halimbawa, may lumulundo pa, pwede nyo dagdagan. Pero pag yung kita nyo, alam nyo matibay na, ayan, matigas na siya, okay na yan mga bossing. At so yun mga boss, yan yung ginawa nating tutorial video para sa framing ng ating metal paring. No? Plain lang ito mga bossing. Ngayon, kung gusto nyo makapanood ng mga tutorial video about sa may mga cove ceiling, double cove, may mga trellis, may mga back-to-back cove lights, shadows, panoodin nyo lang sa YouTube channel ko mga boss. Marami po akong YouTube, tutorial video about sa ceiling works. Andyan na po lahat, kompleto, manonood na lang po kayo. So ayan, maraming salamat mga boss sa panonood, at next video naman natin, share ko naman sa inyo kung paano yung pag-install ng ating mga facing board, and then kung paano yung paglalagay ng bridging natin. So actually ito, hindi pa tapos ang framing yan, may bridging pa tayong ilalagay dyan, every board. Pero pagkabit ng board, tsaka natin ilalagay yung mga bridging natin para hindi siya tatalon.